Sobrang dami ng mangga ko ngayon na na-harvest sa hasyenda ko, charing. Bukod sa masarap itong kainin, lalo na pag isasawsaw sa bagoong alamang, alam mo ba na masarap din itong iburo? Burong mangga kung tawagin. Masarap itong kapares ng kahit na anong piniritong ulam. Kaya kung marami kayong mangga, subukan yung gawing burong mangga at pwede nyo rin itong gawing pang negosyo. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. At dahil ito ay burong mangga, kakailanganin natin syempre dito ng mangga. Pwede kayong gumamit ng kinalabaw or yung piko na mangga. Pero itong gagamitin ko ay yung piko kasi hindi ito ganun kaasim compare doon sa kinalabaw na mangga. At mas maganda rin kung medyo maniba na yung gagamitin natin sa paggawa ng burong mangga para hindi nga ganun kaasim. Hinugasan ko na pala yan bago balatan. Pero after nating mabalatan yan, huhugasan uli natin para matanggal yung mga dagta na naiwan dito sa mangga. After ko nga uli itong mahugasan, patuyuin lang natin sandali para matanggal yung mga excess water. Then hihiwain na natin ito ng pahaba. Yung paghihiwa po pala dito sa mangga ay nasa sa inyo na po kung anong gusto ninyong gawin. Pero itong sa akin, hiniwa ko po ito ng medyo makakapal at pahaba. Gawin lang natin ito sa lahat hanggang sa matapos. At yung mga mangga pala kanina, hindi ko po nilahat yon. Yung iba kasi medyo hinug na talaga so hindi ko na sinama dito. At pag okay na nga yung ating mangga, pwede na tayong mag-start na gumawa ng burong mangga. Bali sa isang mixing bowl, ilagay lang natin dito yung mangga na hiniwa natin kanina. Mag-add din tayo dito ng 1/2 cup ng rock salt, 1/2 cup ng sugar. Pwede kayong gumamit dito ng white sugar or wash sugar at pwede rin naman itong brown. Ang difference lang, mas magiging dark yung color ng syrup na kalalabasan nitong ating burong mangga. Nag-add din pala ako dito ng paminta at 2 buo ng pinitpit na bawang. Pwede rin po pala kayo dito mag-add ng sili pero yan ay optional lang para kahit papano may konting anghang itong ating ginagawang burong mangga. Haluin lang natin ito at hindi na rin po pala ako dito nag-add ng tubig. Kung mapapansin ninyo, magtutubig naman po yan ng kusa. Tuloy-tuloy lang natin itong haluin hanggang sa madissolve na nga yung asukal at yung asin na nilagay natin kanina. At pag natunaw na nga yung asin at yung asukal, pwede na natin itong ilagay sa mga lagayan na gusto nating paglagyan. Ako dito ko ilalagay sa mga garapon na lagi kong itinatabi. Pero kung wala naman po kayong mga garapon, pwede nyo po itong ilagay sa mga microwavable na lagayan. After nga nating mailagay yung mga mangga, ilagay din natin dito yung syrup na galing dito sa pinaghaluan natin kanina ng mga mangga. Sa 20 pieces ng maliliit na piko na mangga, nakagawa ko ng 4 na garapon ng burong mangga. Takpan natin ito at ilagay sa ref para hindi kaagad masira. At mas maganda kung after 2 days bago natin ito kainin. At hindi nga ako makatiis pagka takip ko, tinanggal ko rin kaagad yung takip at kumuha ko ng ilang piraso para tikman ito. At grabe, ang sarap. Sakto yung tamis, alat at may konting asim at anghang. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.